Mga kababayan, unahin po natin itong kay Dilima at kay Sara. Nako po, mga kababayan, si dating Senator Laila Dilima at ngayon representative ng ML Party List ay may buwelta kay Sara. Mga kababayan, ito po yung buwelta ni Representative Laila de Lima kay Sara Duterte sa sinabi kasi ni Sara kanina na fishing expedition daw ang ginawa ng gobyernong Marcos laban sa kanya para pagtakpan ang korupsyon sa flood control. Ano ba yung ibig sabihin ng fishing expedition, mga kababayan? Ito daw ngayon ang kumbaga panakip, no? Ito po kanina, mga kababayan, no, ito po kanina yung sinasabi. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Inuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong pagtatangka na siraan siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition o malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basihan ng kanyang impeachment. Paghahanap daw ng butas para mabutasan daw siya. Pag sure ga day, oy, tumbling ko ron. Pag sure ga day, anong butas hahanapin sa iyo? Matagal ka ng maraming butas. Putang ina, ang dami mong butas day. Yung mukha nga ng tatay mo, puro butas-butas. Anong butas ang hanap sa'yo, day, or fishing expedition na sinasabi mo? May pa-fishing expedition ka pang nalalaman, hindi ka nga marunong mag-English, animal. Diba? Kagaral. Sa imong nawong, baga kay kagnawong. Anong butas ihanap sa'yo? Puro ka na nga butas. Continue. Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, kapalit ng budget allocations. At ngayon ay mayroon na naman aniyang panibagong fishing expedition na inilunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Kaya't mensahe ng pangalawang Pangulo, hinihikayat niya ang mga Pilipino na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Alam mo, sa totoo lang, Sara, kasi lahat ng Pilipino sinabi mo, Pilipino rin ako, pango to eh. Mapagpanuri kami, pero hindi kami katulad sa mga supporter mong bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, patay gutom, dugyot, manyakis, at mga mahihirap na DDS. Mapagpanuri kami, nagre-research kami na ang na-research namin ay talagang talamak, no? Talamak po talaga yung pagnanakaw mo. Biruin mo mula 2016 hanggang 2022, billion, 2.4 billion yung confidential mo. Nako, buti nga ang inimbestigahan ngayon at nireklamo nito nila Laila de Lima ay halagang 600 million lang na confidential, pero kung tutuusin at itutal natin mula nung mayor ka nung 2016, putang ina day, 2.4 billion yan day, saan mo dinala? Buti nga 600 million lang hinanap sa'yo sa impeachment eh. Kung isuma total yan mula noong mayor ka noong 2016 hanggang ngayon, 2.4 billion yan. Hindi pa kasali dyan yung pera sa pogo at sa droga. Nako. Paliwanag ni VP Sara, ang mga nangyayari ngayon ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagtatakip aniya ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Panawagan niya sa publiko na maging matatag at ituon ang atensyon sa mas mahahalagang problema ng bansa. Tol, itutuon talaga namin yung aming atensyon sa mas mahalagang problema ng bansa. Tulad yung pagnanakaw mo, yung pangungurap mo, kung saan mo pinagdadala yan, biruin mo sa loob ng 22, 23, 24, 25. 4 years ka na, day, na Vice President, pero ang tanong namin, ano bang nagawa mo sa bansa? Yan, dyan namin itinuon. Bilang isang Vice President, may karapatan kaming magtanong kasi nagbabayad kami ng tax. At sa tax namin kinuha yung mga ninakaw mo. Ang tanong ngayon ng sambayan ng Pilipino, kung saan mo dinala at anong ginawa mo bilang public servant. Naku, PI ka talaga. Public servant ka ngang tawagin, pero hindi ka naman nagtatrabaho at nagjuduty ka sa dahig. Continue.
Kaalinsabay nito, nagpasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Mga bobo lang yung sumuporta sa'yo. Doon ka magpasalamat. Yung mga bobo na mga iti-iti, kahit sinampal na ng katotohanan, may witness na, itatanggi pa, putang ina. May mga picture na nga na inutusan mo at binigyan mo ng pondo galing sa pogo at sa droga na magtayo ng grupo na tawaging My Vice President is Sara. Tapos isasabi pa ni Roque na hindi kilala, putang ina, hindi kilala, pero binisita mo sa BGMP. Ano kami, tanga? Sara, lukuhin mo lelang mo. Humarap ka sa hearing, ipaliwanag mo. Hindi yung pwede. Alam mo, Sara, hindi po korte ang social media. Hindi korte ang social media. Humarap ka sa hearing. Kaya dahil dito, At tiniyak na handa ang Office of the Vice President na tumulong at magserbisyo sa mga Pilipino. putang ina, saan yung tulong? Saan yung serbisyo? Yung kukuha kayo ng box sa DSWD, tapos ibalot ng bag ng OBP, tapos sabihin sa inyo galing? Yun ba yun? Yun ba yung handang tumulong, handang magserbisyo? Saan yang salitang tumulong at magserbisyo? Nung binaha ang Cebu dahil sa pagpapakukot ng tatay mo dyan sa bundok ng Dolomite at dinala sa Manila Bay, tumulong ka? Asaan ka, day? Nasaan ka nung binaha ang Cebu? Nandun ka sa Cagbalete, Quezon Province, nag-outing ka doon sa isang resort. Nandun sa Dunya Suling Resort. Nandun ka, day, nung panahong binagyo sila at binahat, nilunop sila. Ang lakas nilang sigaw na DDS sila, pero ni isang Duterte walang sumipot doon. Nasaan ka nung nilindol ang Cebu? Mas inuna mong puntahan yung patay kaysa resolbahin mo yung kalsada, kuryente at tubig nila at kanilang matitirhan na mga winasak nung lindol. Putang ina yung salitang tulong na yan. Saan yung tulong mo? Nilindol ang Cebu. Nandun ka sa patay. Wala ka dun sa mga buhay. Anohin mo yung patay pag nilapitan mo? Babangon yon. Mas lapitan mo yung mga buhay na nawasak ang tirahan. Mas inuna mong puntahan yung mga kabaong. Putang ina ka. Ano, pinagbubulungan mo yung mga patay doon? Namumultuhin nila si Marcos? Putrages na yan. Nilindol ang Cebu. Imbes na unahin mo yung nasa hospital, unahin mo yung mga koneksyon ng kuryente kung paano bumalik at yung mga tubig na iinumin nila at gagamitin at yung matitirhan nilang pansamantala. Inuna mo puntahin yung mga patay. Asan yung tulong na sinasabi mo? Nung binaha sila at nilunop yung village doon dahil sa bundok na pinakutkot ng tatay mo na tinatawag nilang Dolomite. Nasaan ka? Nasa Cagbalete, Quezon ka, nag-outing. Nung binaha at binagyo ang Maynila, nasaan ka? Nanood ka ng concert sa Germany. Tang-ina mo ka. Di ba? Continue. Mga kababayan. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. Ikaw pa yung siniraan ngayon eh. Ikaw nga yung todo puna. Ikaw nga yung todo react. Pag naglabas si Marcos ng 20 pesos per kilo ng bigas, sabi mo hindi pwede yan. Nung nailabas na ni Marcos na kaya pala maging 20, sabi mo may alam ka, ayaw mo lang i-share. Di ba? Pag nagawa si Marcos ng kabutihan, sisiraan mo. Kapag may ginawa si Marcos na anti-katiwalian, sasabihin mo, dapat siya ang nakulong, dapat siya ang nandyan, hindi yung mga kaalyado mong kawatan. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, dahil sa sinabi ni Sara yan na fishing, ang tawag dyan, fishing expedition ba? Sumagot si Representative Leila de Lima. Pakinggan mo ito, Sara. Isang positibong hakbang para kay ML Party List Representative Leila de Lima. Nako! Ang panibagong reklamo na inihain laban kay VP Sara at Nako, re-race back na si Leila de Lima. Nako po, patay ka ngayon, Sara. Sabi nga ni Leila de Lima, weather lang. Kung kayo noong nasa taas, ako ngayon babawi. Nako po. pangungusyan kaugnay ng umano'y fund misuse sa OVP. Patay! Yung Agenda Weekend Report ni Naku, Charmaine Sara. Amo ng Abante. Paano magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous.
Ito ang buwalta ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition ang reklamong plunder na ihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Nako! Ayon kay de Lima, malicious at baseless ang pahayag ni VP Sara at binigyan diin na may hatol na sana ngayon ang impeachment case niya kung ginamit agad ang mga ebidensya at hindi in-archive ng Senado. Naging bahagi si de Lima sa mga nagsulong ng impeachment complaint laban sa vice nitong nakaraang taon. Patay! Nakita yon, yung mga ebidensya na yon, baka by now, tapos na. Few months ago, tapos na dapat yung impeachment. Meron Kaya na nga. dapat hatol. Conviction or acquittal. Oo, alam niyo sa totoo lang, kung binuksan talaga yung naka-archive na impeachment ni Sara at nililitis dun sa Senado, tapos na ang political career ni Sara. Bakit, mga kababayan? Yung sabi ni Laila de Lima, 1 buwan, 2 buwan ang nakalipas, kung pinatuloy lang yon, magigising ang mga bobong putang inang DDS. Sa totoo lang, una, alam nyo kung anong dahilan kung bakit sila magigising? Hindi masagot ni Sara kung saan galing yung bulto-bultong bilyong pera. Na ang tanong ng taong bayan, maskin DDS, hindi masagot. O kung may DDS mang nanood sa akin ngayon, magbigay ka na isang negosyo ng mga Duterte na kaya nilang kumita ng 1 billion. Mga DDS. Alam ko may DDS nanood sa akin ngayon. Magbigay ka ng isang negosyo ng mga Duterte na kayang kumita ng 1 billion. Yan, kung binuksan yung paglilitis na inarchive sa Senado ni Chis Escudero, magising ang mga putang inang bobong DDS. So, sa akin mga mura kayo kasi kamura-mura naman talaga kayo. Ang bubobo nyo eh. Biruin ninyo, salin ni Digong 37 million, 27 million. Salin ni Sara 89 million. Salin ni Pulong, salin ni Baste. Then, how comes na kaya ni Digong magbayad ng 1.6 billion sa abogado niya sa dahig? Kung ang mga salin nila, pag sama-samahin, hindi umabot ng 100 million. Sige nga, saan sila kukuha ng pera? Mga DDS, alam ko naman bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Sagot mga DDS. Hinahamon ko kay mga putang ina nyo, mga bobo kayo, tanga-tanga. Alam ko hindi kayo bungol, pero bobo kayo. Di ba? Saan sila kukuha ng ganyan kalaking pera? Hindi pa ba example yan? Kaya ni Digong mag-provide ng bilyones sa daig, samantalang ang sa nila ay hindi umaabot ng 50 milyones. Kung binuksan lang yung naka-archive na impeachment dyan sa Senado, malalaman nyo na sana yan. Wala na sana kayong isisigaw dyan 2028, putang ina nyo. Ito tandaan nyo mga kababayan, isumpa nyo sa noo ni Bato, mga kababayan, kung hindi totoo yung sinasabi ko, kung binuksan lang ni Chis Escudero at ng mga Duterte Black, iyang impeachment ni Sara, putang ina, maskin kayong DDS, lulusubin nyo si Sara sa OBP office. Office of the Vice President, lulusubin nyo. Maniwala kayo sa akin. Anong sabi ni Trillanes? Pakita ko sa inyo. Ito pakita natin mga kababayan. Anong sabi ni Trillanes? Kung mabuksan ang impeachment. Impeachment. Ayan mga kababayan. Impeachment ni Sara. Game changer. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Sana lalabas dito. Para magising kayo. Nakakagimbal, nakakasikip ng dibdib. Hindi sila dapat nang himasok ng ruling. Kahit 100 pages pa yan Procedural. Ang House, nakalagay sa Constitution, yung House, ang may sariling, kumaga domain niya yung procedure. Kung meron man nag-create ng constitutional crisis, it's the Supreme Court. Maraming violations ang ginawa. This actually will constitute a betrayal of public trust. It's unconstitutional. At nung pumirma dito, talagang problema. Ang dami nilang butas dito May mga testigo na kung paano ito naluto. It looks very bad. Ilaban natin itong current impeachment
trial na ito na matuloy. Let our voices be heard. Nakakagimbal, nakakasikip ng dibdib. Today, May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Yan. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na ani ay siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasakutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Gusto nilang pag-usap kung si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%. Tapos nakita mo yung undecided ilan, 30+% also. So, ano na yan, wala na kasi siyang nobility. Nakita na ng Ma'am mga Maria tao, Estrada, salamat po. unang-una na-insulto kami, no? Na-insulto kami kasi we have been at the forefront nitong Sinampahan ng reklamong Siniwalat naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang posibilidad na masampahan ng plundered complaint si Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating senador, natanggap lamang niya ang naturang impormasyon mula sa isang impormante at posibleng ngayong linggo ihahain na ang naturang kaso sa Office of the Ombudsman. Posibleng sa araw Biyernes ay formal na anyang ihahain ito sa Tanod Bayan. Ang reklamo ay kaugnay pa rin sa umano'y maanumalyang paggamit ng Vice Presidente sa kanyang confidential at intelligence fund at iba pang malalaking issue sa Department of Education na dating niyang pinamunuan at ang Office of the Vice President. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng dating senador kung anong grupo o kung sino ang maghahain ng kaso laban sa pangalawang. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? I'm presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Your checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. Sino po, Ma'am Flavor Just later on, Okay? well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases. Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Thank you very much. Ito po ang mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, dami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon. Nandoon siya sa listahan. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Tulong Duterte, at meron po kay Hanlet Abansenya. Diba? Kita nyo? Si Pulong, si Baste, si Sara, si Digong, pati si Hanlet tumatanggap. Magkano ang tinatanggap nila? Eto po. Sara, 2011-2012, 14.8 million. Eto, Rodrigo Duterte, 2011, 2012, 2013, 15.6 million mula sa droga ito. Ito, si Bastian Duterte, 2011, 2012, 2013, apat na beses, 41 million. Ito naman, Paulo Duterte, 2011, 2012, 19 million. At ito naman kay Hanilet, hindi makita, nakatakip. Sa bank. Makita ninyo mga kababayan? Kaya sa totoo lang, kapag yan ay kinalkal doon sa Senado, yung naka-archive na yan, game changer ang tawag dyan. Bakit ko nasabing game changer? Mag-iiba ang takbo, mag-iiba ang laro. Na maskin yung supporter nila, isusuka sila. Maskin yung mga bobong mga DDS na mga OFW, bobo dyan na umiiyak-iyak sa daig at nagsisigaw-sigaw kay Marcos magnanakaw, bangag, adik, quick leader, sasabi nilang, mali talaga ako. Nagkamali at nabudol talaga ako. Ganyan ang magiging reaksyon nila. Mga kababayan, hindi naman din natin masisi kung merong mga ganyang supporter sila kasi nga bobo nga. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ang mga bobo, yan yung palatandaan nila, yung ipaglaban nila kahit mali.
'Di ba? Yung mga bobo, mga kababayan, malalaman nyo kung bobo sila. Bakit? Paglalaban nila, kahit sinampal na sila ng ebidensya, sinampal na sila ng katotohanan, ipaglalaban pa rin nila yan na tama sila. Kasi isa lang ang sagot. 2028 natin malaman. Paano ka aabot ng 2028 kung 2027 pa lang makukulong na? 'Di ba? Saan yung 2028 ninyo kung 2027 pa lang nakukulong na? So, sinong patatakbuin ninyo? Saan yung sinabi ninyong magaling kung nakakulong na? Diba, tigilan nyo yung ilagay, nakatatak mga DDS, tigilan nyo yung nakatatak sa mindset ninyo na sa 2028 natin malalaman, sa 2028 magtago ka. Putang ina, paano nga abot ng 2028? Si Digong, 2026 mamamatay na. Si Sara, malayo pa 2028, makukulong na. Diba? O, bakit nung 2028 pa kayo? Bakit hindi ngayon? So, yun, mga kababayan, yung sinabi ni Dilima. O, ito, continue natin yung kay Dilima. Ang reaksyon ni Dilima. O. Kaya sa mga nauna ng ebidensya para sa impeachment, naniniwala ang kongresista na nadagdagan pa yun sa ngayon. Samantala, isang positibong hakbang naman para kay Dilima ang panibagong reklamong inihain sa ombudsman. Kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. That is again a good development in light of the fact na wala pa nga tayong naririnig about the status of the impeachment case, yung impeachment complaint. Bagamat kahalintulad ng naunang impeachment complaint sa Kamara, naniniwala si Dilima na mas detalyado ang bagong 58 pahinang reklamo at may kalakip na mas maraming ebidensya mula sa civil society. Paglilinaw ni Dilima, maaaring dinggin ng ombudsman ang kaso bilang plunder at graft na posibleng iakyat sa Sandigan Bayan dahil lumagpas na sa 50 million pesos ang halagang sangkot. Patay. Dagdag pa ng mambabatas, may sapat na panahon ng ombudsman upang suriin ang mga ebidensya habang binigyang diin na kung ano man ang maging resulta ng investigasyon ay maaari ring gamiting batayan para sa panibagong impeachment complaint kay VP Sara. So, kita nyo mga kababayan, ano bang palatandaan para pasok sa plunder si Sara? 50 million na pera, pasok sa plunder yan. Magkano ba ang confidential fund niya? 600 million. I-divide mo yung 50 million sa 600 million. Ilang plunder yan? Kung tutuusin, ilang counts ng plunder ang 600 million? Kasi bawat plunder, 50 million pesos ang pasok. 50 million na pera ng gobyerno, nilustay mo, ninakaw mo, at kinuha mo, natutunguhan, at hindi mo mapaliwanag kung saan mo dinala, pasok ka sa plunder case. So, ilang 50 million ba ang 600 million? Para hindi matatak sa isipan ng mga DDS yan. Paano daw kasuhan ng plunder? I-confidential nga. Bakit daw sasabihin? I-confidential nga. Tanga. Pera ng taong bayan yan. Kahit sabihin mong confidential, wala kang karapatang ilihim kung saan mo dalhin yan. Pera ng tao yan, hindi pera ng paluwagan yan. Okay lang sana kung pera ng paluwagan yang nilustay niya na 600 million kung 5 tao lang sila, 10 tao lang sila lang nakakaalam. Diba? Pera ng taong bayan yan. Bakit kailangan mong ilihim? Diba? Wala pong piyansa ang plunder. At higit sa lahat, habang buhay po yan, reklusyon perpetua. Pag nakulong ka dyan, wala kang laya. Maliban na lang kung may presidente na manalo, na Duterte, bigyan siya ng pardon, makakalabas siya. Ang problema, may bubuto pa ba? Kung ang tatay nakulong, ang anak makulong, sino pang bubuto sa kanila? Hindi pa ba sampal sa kaluluwa ng mga bubong DDS yan? Hindi pa ba example yan? Hindi pa ba sample yan? Nakulong na yung tatay, hindi na makalaya-laya. Malinis pa rin sila. Makukulong na yung anak na Vice President. Malinis pa rin sila. Hindi pa ba kayo nagigising? Alam nyo, sa totoo lang ito, literally, mga kababayan, mga loyalista kakamping,
Kahit ako, wala man akong makinarya para mag-survey. Pero kung ura-urada tanungin natin ngayon, si Sara magbuo ng rally, kasi may bumoto daw na 32 million, kahit 1,000 walang sasama sa kanya. Try nyo, mga kababayan, paralihin nyo si Sara sa EDSA kung meron bang sasama sa kanyang 32 million. Maskin nga 1 million walang sasama dyan. Literally, diyan natin napapatunayan na ang mga DDS unti-unti nang nagpapalit ng pangalan at unti-unti nang nanahimik kasi nagigising. Nakita ninyo, Trillion March Rally. May sumigaw dun, bring him home. Anong sinabi ng mga nagrarally? Boo! Tatay mo karton! Tatay mo karton! Pati si Chabit nga dun, binubu eh. Sinawag pang kadiri. Di ba? Kaya nagpapatunay lang, mga kababayan, na wala na talagang mga DDS. Yung mga DDS noon nagigising na ngayon, alam mo ng panis, kakainin mo pa. Diba? Alam nyo, maraming nagagalit sa akin, lalo sa TikTok, lalo sa Facebook, kasi daw, mayabang daw ako, binastos ko daw mga Duterte. Hindi po pambabastos yan. Bakit? May kasabihan naman tayo. Walang mababastos kung walang nagpapabastos. Diba? Paano hindi ka mag-react? Kung sino pa yung vice president na dapat makatulong sa presidente, walang ginawa kundi puro pamumuna. Tad-tad tayo ng korupsyon. Imbes na tulungan mo yung presidente para mahuli kung sino yung korap, ang presidente pang sabihan mong korap. Hindi, kung hindi ka ba naman tanga, yung presidente nagpa-imbestiga at nagpapakulong sa korap, sasabihin mo na siya ay korap. Sinong tanga na magpapaimbestiga sa korupsyon kung kasali ka? Kahit naman ako, bakit ko iimbestigahan yan kung kasangkot ako, di napapahiya ako? Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? At paano ka hindi mag-react? Kapag mga DDS vlogger, okay lang. Pagtawanan si Marcos, babuyin si Marcos. Kapag mga Marcos vlogger, hindi na pwede. So ano, sila lang may bunganga? Sila lang gustong kumita. Sila lang gustong makabili ng... Ito mga kababayan, I will tell you frankly. Ako, nakita nyo sa vlog, bumili ako ng sports car. Pasalamat nga kayo, hayag yan eh. Pasalamat nga kayo, nakikita nyo, bumili ako. Yung mga DDS vlogger, do you think, ilang kondo meron sila? Ilang SUV meron sila? Mga bulletproof car pa? Do you think wala sila? Kung ako na napakaliit ko na subscribers at ang liit ng views ko nakabili ng sports car, do you think yung mga DDS ilang mga subscribers nila? Daan-daan milyon. Milyon mga subscribers nila, daan-daan libo. May 500,000, 600,000, 1 million, 2 million. Do you think hindi nakabili yan? Sinong lukuhin nila? Meron pa nga nag-o-offer dyan, libre kondo, 70,000 a month, plus 30,000 allowance. Birahin mo lang si Marcos. Meron pa nga ibang DDS vlogger dyan, nasa China na eh. Buhay na sila dun. All goods na. Tapos sasabihin, isa sa malita ang natanggap yan, kaya nakabili ng sports car. Putang ina, bakit nyo ko isasali sa maleta? Diba? Ba't hindi nyo subukang tanungin yung mga DDS vlogger? Tignan nyo yung mga bahay niyan. Ang lalaki ng bahay niyan. Nakatira pa yan sa BGC, sa Makati. Mga exclusive village pa tinirhan yan. Bigyan ko kayo ng example, si Banat Bay, ilan ang mga SUV na sasakyan niya na puro bulletproof? Pinakamababang sasakyan ni Banat Bay, 3. Ilan yung mga big bike niyan? Ilan yung mga motor na mamahalin niyan na tag 3 million ang isa? Buti nga ako, hayag nakabili ako, isa pa lang. Kasi yan lang ang kaya ko. Si Banat Bay, ilang SUV yan? Ilang big bike meron yan? Yung kapatid niya. Andun pa yung alalay niya na parang gasol na puro tato. Parang gasol na puro brand. Yeah.
Parang pinaupong gasol na nilagyan ng tatak. Kita mo sila pag nagda-drive yan, nakita nyo yung mga motor ni Benny Abante? Kita nyo sinakyan ni Mocha na motor, yung BMW, na pwede sa SLEX? Halos sila lahat may ganyan. Di ba? I-compare nyo sa akin. Tapos may nag-comment pa doon sa vlog ni Akim, yung binilhan ko ng kotse, na dapat i-lifestyle check yan. Ay! Open ako! I-lifestyle check nyo. Sige, lahat ng vlogger, mag-lifestyle check tayong lahat. Ako, okay sa akin yan. Pabor na pabor sa akin yan. Sige, lahat ng vlogger, i-lifestyle check natin. Ako, naghahamon ako. Sinong mag-lifestyle check? Sige, lahat ng vlogger. I-compare yung na-produce nilang gamit versus sa sinahod nila sa YouTube. Sige, lifestyle check. Ako wala ko inuurungan nang malaman natin kung kaya bang i-compare yung kinikita nila sa sahod sa vlog doon sa nabili nilang mga kagamitan, sasakyan, motor, bahay, lupa. Tignan natin kung sinong vlogger na mag-iyaka dyan. Pera ng vlogger ang pag-uusapan. Putang ina, mapapaputang ina ka. Talaga, pag nalaman ninyo. Ako na nagsabi mga kababayan, kahit ganito lang views natin, nabubuhay na ako. Paano pa? Yung mga DDS vlogger, bukod sa kinikita, may allowance. Bukod sa may allowance, may bonus pa. Ito sabihin ko sa inyo mga kababayan, sa mga DDS vlogger, ganito yan. Sino bang hindi nakakilala? Yung mga kaibigan ko yan. Ganito yan. Kapag may issue sila na ilabas at nag-boom, nasira si Marcos, may bonus yan. May level ang mga vloggers ng mga DDS. Level 1, yan yung mga magaling tumira di umano pero mga bobo. Level 2, yan yung mga mahina-hina kunti yung utak. Kaya ipagpilit ang tama kahit mali. Level 3, yan yung live ng live kahit walang views. Ganyan ang level. Pero yung first, second, third level nila, iba-iba presyo niyan. May tag kalahating milyon sa first level, merong tag 300,000 sa second level, at merong tag 100,000 sa third level. Yan na yung mga bobo. 100 yung bobo, medyo matalino yung 300, 500,000 yung magaling daw di umano, sabi nila. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Yan ang katotohanan. May level sila dyan. Tanong nyo kay Mima. Alam ni Mima yan. Hindi lang si Mima. Lahat ng vlogger alam yan. Tigilan nyo nga ako. Mga vlogger tayong lahat. Ako sa akin, wala kayong matago sa akin. Diba? Try nyo, mga DDS vlogger, kapag may issue yan sila na ilabas, tapos nag-boom, laki ng bonus niyan. Laki ng bonus niyan. Nako. Kaya nga, ngayon, nakita nyo, tahimik sila. Gumawa na naman ng issue yan. Pag nag-boom, bonus na naman. Take note, Pasko na. Diba? So yun, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, panahon na. Mga kababayan, panahon na para rumisbak na si Laila de Lima kay Sara.